para matiyak na mananatiling sapat at hindi sisipa ang presyo ng isda ngayong Kapaskuhan. Pag-angkat ng ilang uri ng isda, inaprubahan na ayon sa DA. Pero ang planong pag-import ng gulay na naapektuhan ng supply, hindi natuloy. Si Glazer Pardilla sa sentro ng balita. Ang mga bagong aning patatas, carrots at iba pang gulay na ito mula Bukidnon, dinala sa kadiwa ng Pangulo Expo sa Pasay City. Maraming nagsusupply sa dito mula Region 10 patungong Maynila. Pag malaki yan, 120. O dito, 80 lang binta namin. Opo. So, mura lang. Sa kabila ng pananalasa sa sektor ng agrikultura ng magkakasunod na bagyo, ayon sa Department of Agriculture, di na kinakailangan mag-angkat ng gulay mula sa ibang bansa. We really have to link the farmers to the market. May chance na hindi tayo mag-import. The studies show na mukhang bumababa na ulit. So, lahat naman ang gagawin natin bago tayo mag-import ay pag-aaralan mabuti yan. Kaugnay niyan, inaprobahan na ng Department of Agriculture ang dagdag na importasyon na higit 8,000 metriko toneladang frozen na isda. Layo nitong mapunan ang nabawas sa supply ng isda, bunsod ng nakalipas sa mga bagyo at inaasahang epekto ng closed fishing season. Ayon sa DA, tanging mga isda gaya ng galunggong, makarel at iba pang small pelagic fish ang i-import para sa ika-4 na quarter ng 2024. Inaasahang makatutulong ito para maiwasan ang pagsilitang presyo ng isda. Kaugnay niya, nasa 1,000 metriko toneladang puting sibuyas ang pinayagang angkatin para sa holiday season. Mukhang kulang ang yellow or onion, so I have given actually an order to add just 1,000 tons. It cannot arrive after December 30 kasi baka tingin ko sapat na yon dahil mag-harvest na siguro by February. Diba? Target ng karagdagang supply na matugunan ang demandang puting sibuyas na karaniwang ginagamit ng mga hotel at restaurant. Glazer Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.